Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is about gospel call. So, when we say gospel call, it is the gospel call is God's gracious invitation to all people to repent and believe in Jesus Christ. It is also called external call because it comes through human preaching, teaching, or sharing of the gospel. While not everyone responds with faith, the call itself is genuine and universal. God desires that none should perish, but all come to repentance. So, ayon po sa Romans chapter 10 verse 14 to 17, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone's preaching to them? And now, how can someone preach unless they are sent? As it's written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accept the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed of our message? Consequentially, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, ayon po sa ating katuruan, it is our task to share the gospel. So, ang task daw po natin is mag-share ng salita ng Diyos or ibahagi ang ebanghelyo. So, ibig sabihin, responsibilidad natin bilang Kristiyano na ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So, hindi natin dapat ikahiya ito, kundi dapat ibahagi ito sa abot ng ating makakaya. So, next is, it is God's task to convert the people. So, hindi natin kayang pilitin ang kahit sino na maniwala, pero si God ang kumikilos sa loob ng puso nila. So, gamit niya tayo, pero siya ang tunay na nagbabago ng buhay. So, kumbaga ang Diyos lang ang may kapangyarihan na baguhin ang puso ng tao. So, next is, it is love that shatters the heart of stone. So, ang tunay na pagmamahal po ay ang kanyang magpatunaw ng matigas na puso. So, hindi argument or pilitan ang nakakahikayat ng tao, kundi pagmamahal. Yung makikita nila si Jesus sa ating pamamagitan ng ating malasakit at kabutihan. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Learn the gospel's message. So, pag-aralan at unawain natin ang mensahe ng ebanghelyo. So, dapat alam natin ang ating sinasabi, kung sino si Jesus, ano ang ginagawa niya para sa atin, at paano tayo naliligtas sa pamamagitan niya. So, ayun po. So, next is share the gospel with the persistent love. So, ibahagi natin ebanghelyo ng may pagmamahal, hindi lang isang beses. At kahit mahirap, kahit hindi agad sila tumugon, patuloy tayong magmahal at magbahagi ng salita ng Diyos. So, last is pray persistently for your loved ones. So, pagpatuloy ang panalangin pa sa ating mga minamahal sa buhay. So, hindi natin sila kayang baguhin, pero si God kaya. Kaya huwag tayong tumigil sa pagdarasal para sa kanila araw-araw. May pamananampalataya. And ayun lang po, maraming salamat.